Ebanghelyo ni Kristo, sapat na sa ikaliligtas ng tao sa panahon ngayon base sa Biblia. Ano ho ba ang Ebanghelyo ni Kristo? Atin hong alamin. Basahin po natin ang unang Korinto 15:1. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Ang Ebanghelyo pala, mga kaibigan, yung pala yung ipinangangaral ng mga apostol, ibig sabihin yung aral. Ebanghelyo ni Kristo, yung pala yung aral ni Kristo. Yun ang ipinangaral ng mga apostol, na dapat naman ay tuparin o ganapin ng mga lingkod ng Panginoong Hesukristo, kanyang mga alagad. Malinaw ho yan na ang Ebanghelyo, yung pala yung aral. Ebanghelyo ni Kristo, ibig sabihin, aral ni Kristo. Diba? Yun pa maliwanag. Ngayon, ang delikado lang ho, mga kaibigan, marami hong mga pastor o mga ministro, ang mga nangangaral ngayon, ibang ebanghelyo ang ipinangangaral eh. Hindi yung ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Hindi yung ebanghelyo ni Kristo. Kaya, pag kayo naloko ng mga pastor or ministro na nagtuturo ng iba na ebanghelyo, yung hindi ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, ay delikado po yan. Marami ho yan, ganyan, nangangaral ngayon na mga iba ang aral, hindi yung ebanghelyo ni Kristo. Basahin po natin ang Galatia 1:8. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Yan pong maliwanag ang sabi ng Apostol Pablo. Kung merong mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Abay, pag yung iba na ebanghelyo, hindi yung ebanghelyo ni Kristo, ang sabi ng mga apostol ay takwil, ibig sabihin huwag tanggapin. Kasi marami ho talaga ngayon yan nangangaral iba na ebanghelyo. Yun ang pakaingatan ninyo, mga kaibigan. Napakarami ho yan ngayon nangangaral. Ibang ebanghelyo ang ipinangangaral, hindi yung ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At ang nagtuturo ng tunay na ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ay yung mga apostol. Sila ho ang may karapatan sapagkat sila ang inutusan ng Panginoong Hesukristo na mangaral. Basahin po natin ang Mateo 19 hanggang 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ayan po, mga kaibigan, ang maliwanag, ang mga apostol ho ang inutusan ng Panginoong Hesukristo upang ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo. Yan po ang maliwanag. Ngayon ho, ang kailangan gawin ng mga tao ay tanggapin ang ebanghelyo ni Kristo na ipinangaral ng mga apostol. At pag tinanggap mo yun, ay dapat pananatilihan mo. Yun po ang sabi ng Panginoong Hesukristo eh. Dapat tanggapin natin ang ebanghelyo at pananatilihan. Ngayon, anong nasa likod niyan? Bakit ganun? Ano ba ang ating pakinabang pag tinanggap natin ang ebanghelyo ni Kristo?
at ating pinanatilihan, abay, kaligtasan ho yan ang ating pakinabang dyan. Basahin po natin. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na nga kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Yung pala ang ating mapapala, mga kaibigan. Yung ebanghelyo na ating tinanggap at pananatilihan, yung ebanghelyo ni Kristo, yung pala yung ating ikakaligtas. Yan ang assurance ng mga apostol. Na yun naman ang sinabi ng Panginoon Kristo sa mga apostol. Kaya nga inanyayahan tayo mga tao na tanggapin natin yung ebanghelyo ni Kristo at ating panatilihan. Hindi yung sandali lang aanib ka tapos iiwanan mo, mag-i-exit ka. Naku, mali po yun. Mali yun sa kalooban ng Diyos at ng Panginoon Kristo. Ang gusto ng Panginoon Kristo, pag tinanggap mo, panatilihan mo. Sapagkat iyon ay daan para sa kaligtasan. Yung palang dahilan, kaya pala ang ebanghelyo ni Kristo ay sapat na upang tayo ay maligtas pag ating tinanggap at pinanatilihan natin.